spring na naman, marami tayong mga inaasikasong mga dapat gawin kapag ganitong panahon na tayo ay abala both sa trabaho at saka dito sa ating bahay. May mga bagay na dapat kong i-prepare kapag ganitong panahon na at kailangan i-prepare mo siya ng medyo maaga-aga kasi kung i-prepare mo siya ng yung talagang spring na. Well, spring naman na, pero ibig sabihin yung talagang maaga-aga ay kailangan kasi pagka saka mo palang i-prepare yung mga yon, medyo malilate na tayo. Isa sa mga tinitingnan ko dito yung aming eaves through, yung aming gutter, lahat yan kasi napupuno yan kung minsan ng mga dahon. At itong aming AC, yung aming AC dito ay man ko ba kung minsan nagluluko to eh, kailangan siguro ng bago-bago. Yan ang aming AC. Ito, pag winter tinatakpan namin ito ng ng kahoy para hindi puntahan ng mga insekto, at saka pag winter syempre para hindi matabunan ng yelo. Ito rin kailangan kong i-check ito kapag kaganto kasi nagbabago yung temperatura ng panahon. It's either nag-expand sila o kaya naman ay nagko-contract sila. So kailangan kong i-check mga tubo, ganyan. At yung aming bakod, syempre tinitignan ko kung laging nakalock yan, yung mga pinanggalingan. Kung minsan kasi may mga dito, yung mga gaffer o kaya may mga parang mga daga na maliliit o kaya yung mga butas na tulad nun nasa sulok doon, i-check ko rin yan. Maraming dapat asikasuhin dito kasi kung minsan binabahayan ng mga bunnies yan o kaya ng mga ng mga rabbit. So yan yung mga una kong tinitignan. At pag ito, hose din, tinitignan ko yan kung okay yung kanilang mga connection, Ito naging project ko nung nakaraang araw. Lalagyan ng mga basura. Yan, medyo malakas ang hangin ngayon. Sa totoo lang, medyo malamig-lamig pa rin, pero bearable naman na, okay naman na. Yan din, tinitingnan ko rin yung bakod na yan kasi humihilig yan kung minsan o kaya naman ay dumadaiti ng kaunti. And yung likod ng aming garahe, tinitingnan din natin yan. Yung paligid natin, yung mga tanim ko dyan, tinitignan din natin yan. Pinag-aaralan kung puputulan ba o ano. Sa ngayon, magulo yung aming yard. Maraming karton na nagkalat kasi naglaro yung anak ko dito. Kinalat niya na yan. Yung mga kahon na yan, pinanggalingan ng mga appliance. And maraming dapat gawin. So ganito kapag spring, masaya dahil busy ka na naman dito sa labas pagkagaling trabaho, kakape, hahawan-hawan dyan o kaya naman mag-aayos-ayos, tapos hihintayin mong tumubo yung grass. Sa ngayon kung titignan yung grass, ano pa yan? Brown pa yan, pero may sumusuwi na o may umuusbong na. At nakakatawa na after few days lang, nag-i-start na silang mag-green, nag-i-start na silang tumubo. Pero itong kahoy na ito sa likod ko, puputulin ko yan kasi we're planning na mag-build ng deck o kaya naman yung patungan ng aming maging gazebo pagdating ng panahon. Pero deck muna ang project ko sa ngayon. At gusto ko rin magkaroon ng fire pit dito. Yan ang mga pinaplano namin sa kasalukuyan. At gagawin ko rin, balak ko rin gawan ng sand pit o sandbox yung anak ko dito. Medyo magkakaroon ng kabisihan ngayong summer dahil syempre unang full circle turn namin dito sa aming bahay. Although matagal na naming na-purchase itong bahay, parang 1 year and parang 3 months, parang ganun. Pero yung full circle ng renovation, ng pag-ayos dito sa bahay, ngayon lang.
Pero itong bahay na ito actually ay nagre-rent na kami dito dati, pero yun nga, hindi pa naman sa amin kaya hindi ko pa ginagalaw during that time. Pero na insila sa akin na maganda itong bahay na kunin kasi nasa corner, malapit sa school, mayroong basketball court dyan sa labas at mayroong school dyan. So, very convenient sa lahat. Ganun, yung aming setup dito. Yan, pagka ganitong spring nga, nag-uupo-upo ako dito at pinagmamasdan ko ano yung mga dapat ko pang gawin. Tulad ng pagtitrim ng halaman, babawas ng kanilang mga tangkay. So kasama lahat yon, yung pag-aayos ng aming shed. Kasi syempre wala ka namang panahon, wala naman tayong time na gawin yan during winter season o winter time. Kaya ang ginagawa natin dyan, tambak lang ng tambak dyan. Bahala na. Ngayon, meron naman tayong panahon na ayusin. Kasi sa totoo lang, kapag winter time, hindi mo maaayos yan. Hindi mo magagalaw yan. Una, sobrang lamig. Pangalawa, syempre may mga binibili kang gamit, may mga dagdag bawas, may mga ipinapalit kang mga gamit sa bahay mo na hindi pang winter, ilalagay mo dyan. Tambak ka lang ng tambak, parang ganon. Isa pa na gusto kong idagdag in the future dito sa aming garden ay yung aming garden box. Yun, nandun. Talagang magulo lang kasi ngayon dahil una, umuulan, humahangin, halo-halo. Hindi mo pa magalaw yan. Sa period of time na nagmumuni-muni, ganito, hinihingi ko rin siyempre yung mga suggestions ng mga kabahay ko kung anong gusto nila. Halimbawa, yung plant box na yun, ginawa ko yun last summer. Nagustuhan naman nila at gusto nilang dagdagan pa. Kasi nga, yung in-laws ko ay mahilig magtanim kahit na nasa Pilipinas. Gusto nila na gumagalaw din sila, which is okay talaga. Very productive naman yung aking mga in-laws sa pagtatanim. So, yun yung magiging mga project pa natin. Ngayon, ang disadvantage naman dito sa amin, laging may tao, pag ganitong summer, laging may nakaparada dyan, pero hindi naman ako against sa kanila. Pero kung minsan, may mga bata kasi na makulit dito, nagkakalat yan, yung mga pinagkainan nila ng McDonald's, itatapon lang. Yun ang dyan sa basketball court na nasa likod natin. Maganda nga yan kasi maraming tao, masaya yung paligid, di ba? Kaya lang talagang may mga bata kasi na na talagang ayaw disiplinahin yung sarili. At ayaw kumilala ng otoridad, parang ganon. So, yun yung ating mga plano-plano ngayong summer, spring, mag-start tayo. At isasama ko kayo sa lahat ng aming mga gagawin dito sa aming yard, sa loob at labas ng bahay, para naman sa ganun ay kahit papaano magkaroon kayo ng idea kung ano bang ginagawa ni Kuya Rod kapag summer. Kasi usually nakikita nyo dito, nakaupo lang ako dito, di ba? Pinag-uusapan natin yung noon, buhay Canada, immigration, parang ganon. But now, meron tayong pagkakataon na isama kayo dito sa ating mga kumbaga plano dito sa ating yard o backyard. Yan, mga salamin pa, kailangan pang kailangan pang iayos. Ito, mga kahoy pa rin to, gagawin natin yung papagawa ng lamisita si Mrs. Yun pa isa sa mga plano natin. Anyways, so yun lang yung ating mga plano-plano sa kasalukuyan at asahan nyo na isasama ko kayo sa mga ating mga ginagawa at bibigyan ko kayo ng mga ilang hint o ilang mga detalya sa ating mga pinagkakabalahan ngayong spring at summer. So, kita-kita tayo muli,